Friday the 13th, Tagalog Horror Story. Noong isang Biyernes ng ika-13, sa isang malayong bayan, may isang paaralan na nagngangalang Mabini High School. Ito ay itinayo noong 1960s, ika-13 ng October. Sa ilalim ng puno ng isang matandang balete sa kanilang silong, may isang kwento ng pag-aalab ng kasamaan na nagmumula sa mga patay na alaala ng mga lumipas na estudyante. Ang paaralang ito ay kilala sa maraming kababalaghan na nangyayari tuwing Biyernes ng ika-13. Maraming mga mag-aaral at guro ang nagsasalaysay ng mga kababalaghan. Mga larawan na gumagalaw mag-isa, kalbaryo sa mga silong ng paaralan, at mga kaluluwa na naglalakad sa mga pasilyo. Sa kabila ng mga kababalaghan, may isang mag-aaral na hindi naniniwala sa mga iyon. Siya ay si Lian, isang maganda at matapang na kabataang babae. Hindi siya sumasali sa takutan ng kanyang mga kaibigan tuwing Biyernes ng ika-13. Isang araw ng Biyernes ng ika-13, habang si Lian ay nasa loob ng silid-aralan, napansin niyang may kakaibang tunog sa ilalim ng kanyang upuan. Paminsan-minsan, may mahinang ungol na nagmumula sa itaas. Hindi niya ito binigyan ng halaga. Nag-iisip na ito ay produkto ng mga kababalaghan na hindi niya pinaniniwalaan. Ngunit habang nagyayelo na ang mga oras, naging mas malakas at malinaw ang mga tunog. Marahil ay may nangyayaring masama sa ilalim ng kanyang upuan. Pinuksan niya ito, at namutawi mula sa loob ang isang maamong pusa. Sa kanyang likuran, may lumapit na guro na nagngangalang G. Perez. Anak, alam mo bang bawal magdala ng hayop sa paaralan? At ito, kahit na pusa, ay hindi dapat narito, sabi ng guro sa kanyang likuran. Napahiya si Lian, ngunit walang ibang paraan kundi itago ang pusa sa kanyang bag. Iniharap niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa guro na si G. Perez. Habang ang guro ay nagbabalik sa kanyang upuan, napagtanto ni Lian na walang tao ang naroroon. Kakaunti lang ang ilaw sa silid-aralan, at wala siyang naririnig kundi ang kanyang sariling tintig ng puso. Ngunit ang maling kapanabakan ay nagmumula sa mga itaas. Tiningnan niya ang kanyang bag upang kunin ang pusa, ngunit ito ay hindi naroroon. Sa takot at gulat, inaabangan niya ang guro na si G. Perez. Ngunit sa halip na tao, natagpuan niya lamang ang isang luma at naagnas na notebook na may nakasulat na Mabini High School. Nang buksan niya ito, makikita niya ang mga pangalang ng mga lumipas na estudyante na nag-aral sa paaralang iyon, at bawat pangalan ay may tanda ng krus sa tabi nito. Kinabahan si Lian at naisip na ito'y pagtuklas na maaaring magdulot ng masamang kapalaran sa kanya. Nagsisimula na siyang maniwala sa mga kababalaghan sa paaralan. Magmula noong araw na iyon, ang mga kababalaghan ay naging mas malupit. Dumarami ang mga guro at mag-aaral na nawawala, at ang kwento ng pamana ng Mabini High School ay lalong lumakas. Ayon sa mga matatanda, ang mga nawawalang katawan ng mga guro at mag-aaral ay natagpuan sa mga silong ng paaralan, may tanda ng krus sa tabi ng kanilang pangalan sa lumang notebook. Ang Mabini High School ay nananatiling kasaysayan ng kadiliman, at ang mga kasaysayang ito ay patuloy na bumabalot sa mga kababayan nila. Hindi na naglakas loob si Lian na maniwala na walang katotohanan ang mga kababalaghan na iyon. Sa halip, siya ay naging boses na nagsasalaysay ng mga kwento ukol dito, bilang babala para sa mga susunod na sultan ng paaralan, nagugustuhing tuklasin ang katotohanan ng Mabini High School tuwing Biyernes ng ika-13. Follow me for more Tagalog horror story, and don't forget to subscribe my YouTube channel, like this video. My name is J.L. Austria, the writer and author of this story. Ingat always ka-horror and God bless.